Alden Richards, who famously plays Ethan in Hello, Love Again, the highest-grossing Filipino movie ever, gets to have some FaceTime with Tom. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, maliban dito sa Instagram story ni Mami Min mga kasombreros na sobrang ganda, ay na-feature no, ang Hello Love Again mga kasombreros sa isang sikat na TV network sa Canada or sa Amerika mga kasombreros. So ang e-talk ay syempre na-feature no, at saka sinabi talaga dito mga kasombreros yung achievement ng Hello Love Again na box office no, billion yung kang kinita mga kasombreros dito sa Pilipinas. And syempre yung dalawang Ethan na pinortray ni Pops Alden sa Hello Love Again nga. So nakakatuwa no, talagang nakaka-amaze, nakaka-proud maging Filipino kapag ito yung ito yung nababalita sa ibang bansa na hindi yung mga tao dito, hindi yung mga negative na mga balita mga kasombreros dito sa Pilipinas, kundi mga nakaka-proud kagaya nito mga kasombreros. So congrats kay Pops Alden sa Hello Love Again no. Ibalita lang ang Alden mga kasombreros sa ibang bansa, tayo po ay talagang natutuwa na. And then ito, nakabalik na pala ha, mamaya part ng ating update yan mga kasombreros. Si Mami Min ay nag-share ng kuha pa ng kanyang pictures. Umattend yata siya ng kasal no. Ito ay posted ni Mike Bawa, reunited with Tita Bernardo Min. Makeup artist niya dito ay si Mike Bawa mga kasombreros. So ang ganda ni Mami Min dito sa kanyang kulay blue mga kasombreros no. Umattend yata siya ng kasal if I'm not mistaken. So yun po, ang kulay blue ay favorite color din no ni Pops Alden mga kasombreros. So young at heart si Mami Min mga kasombreros. And then ito, si Pops Alden ay kupang dami niyang unang-una nag-tweet siya kahapon. Nakarating na pala siya no dito sa Pilipinas kahapon. Ay hindi, ngayon mga kasombreros no, 12:41 AM ang kanyang pagdating dito sa Pilipinas. So kakauwi lang po from Korea or South Korea mga kasombreros. So Alden Nights. So dito na nga si Pops Alden ay syempre bukas magiging busy na naman siya, or mamaya baka busy na naman sa pagre-ready sa lights camera run mga kasombreros. And then ito, sobrang ganda nitong pinost niya mga kasombreros. Sabi niya dito, ignoring red flags because you want to see the good in people will cost you later. So napakalalim nito mga kasombreros no, ignoring red flags because you want to see the good in people. So parang isi-set aside mo yung imperfections, yung mistakes, yung disappointing character sa tao para makita mo yung kabutihan sa kanila. And it's something na kailangan i-apply din natin mga kasombreros, kasi ganun pero iba yung tolerate. Pag tinotolerate mo yung mali, iba po yun mga kasombreros. And then ito, ang kulit nito mga kasombreros, si Pops Alden yung kanyang mga in-store na bike na no, yung kanyang parang hindi naman to bracelet basta parang siya, parang ginawang souvenir mga kasombreros, siguro from Korea ito. And then ito, meron siyang prayer no mga kasombreros. Sabi niya dito for today, Dear God, we come before you with hearts full of faith, knowing that you are able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Encourage us to trust in your limitless ability and your profound desire to bless us beyond our imaginations. Help us to dream boldly and pray with expectancy, not limiting your capabilities with our doubts or fears. May our lives reflect a deep confidence in your promise and a readiness to receive the fullness of what you are willing to provide. Teach us to rely on your generous nature and your extraordinary plans for our lives. In Jesus' name, Amen. So, Amen, Pops Alden. And then, next item natin, ito, no, talagang happy pill. Ito yung kanyang pampawala ng stress mga kasombreros. Hindi ko alam paano ito, pero asa siya mga the feeling after a long good ride. So Instagram story din po niya, box office king mga kasombreros. Ang cute ng aso. May padila pa talaga si Doggy, no? And then ito, nag-Instagram story din siya ng
ang kanyang actually ito sa Kathleen Official Fans Club mga kasambreros. So ito yung kanilang number 50911. So kasi kay Pops Alden parang 16 something yata yung sa kanya kahapon. So takbo para sa pelikulang Pilipino ang kanilang tagline mga kasambreros. And then ito nagpa-refresh sa Korea pa actually ito kahapon mga kasambreros, no? Zen Zero sa Seoul. Para siyang gelatin na something. Siguro masarap ito mga kasambreros, tapos parang hindi siya frappe or frappe. So pero masarap siya mga kasambreros. And then ito, may post ulit si Pops Alden. Ang ganda rin ito kahapon actually ito, no? First rule of mental health: learn to distinguish who deserves an explanation, who deserves only one answer, and who deserves about or absolutely nothing. So ganun, no? Hindi sa lahat ng tao pwede ka mag-explain. Hindi pwedeng lahat ibigay mo pa i-reveal mo. Hindi pwedeng pagsabihan ng sikreto and so on. So parang ganun siya mga kasos, tama ito. And then story na rin kahapon sa IG itong bike, no, sa Korea din ito. Palagay ko sa past din ito kasi parang bike shop siya doon sa Korea mga kasambreros. Tapos parang bumili yata siya ng sapatos dito. So dito niya binili yung kanyang running shoes yata, no? Dito sa kanyang Instagram story na isa. So ayun, so actually that is it sa ating Kathleen items. Sana po ay Panginoon po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Sorry po, medyo umulan sa amin. Ang title natin, Patas si Lord. Romans 2:10, but God will give His greatness and honor and peace to all those who obey the truth. Both Jews and those who are not Jews will receive this. Sa New King James Version po, but glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. Ito mga kasambreros, sabi natin meron akong problema ngayon sa finances, may problema ako ngayon sa relationships, may problema ako ngayon sa aking trabaho, may problema ako ngayon sa aking physical, no? May problema ako sa aking mental aspect, marami akong iniisip, no? Anxious ako, namatayan kami, may mga problema ako pinagdadaanan araw-araw. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi patas ang Diyos, okay? Kasi unang-una, kung as a sort of introduction lang, no, si Adan at saka si Eva, di ba, nilikha niya, no, tayo mga tao nilikha niya, nagkasala sila, although, no, talagang inalaw ng Panginoon yon para magkaroon pa tayo ng Savior, someone na higher at saka magpapatawad sa atin. Inalaw niya yung lahat mga kasambreros. Tapos, ang nagkasala tao, sino ang pinagbayad niya? Diba siya rin mga kasambreros, because He sent His only begotten Son na pambayad sa ating mga kasalanan na supposedly ay tayo, pero hindi kaya yung level of payment, yung worth, yung halaga, yung value ng payment mga kasambreros ng kasalanan ay hindi natin abot. Kumbaga pa yung value natin ay piso, yung amount ng dapat bayaran ay gazillion, no? Trillion, gazillion mga kasambreros, na hindi, wala siyang limitless yung kanyang amount mga kasambreros. So yung verse na ito, Romans 2:10, ay nag-highlight ng napakahalagang theme mga kasambreros of equality, okay? Kumbaga patas, fair mga kasambreros sa harapan at sa mata ng ating Panginoon. At nagre-remind sa atin ng verse na ito na yung glory, yung honor, yung peace mga kasambreros, yung greatness, no, ay kayang-kayang ibigay ng Panginoon sa atin sa mga gumagawa, no? And sabi niya dito, sabi niya, Jews and Gentiles, no? Yung mga hindi Hudyo at saka mga Hudyo, yung mga Greek at saka hindi mga Greek mga kasambreros. That is why ang Diyos natin ay patas. Hindi na niya basehan kung ikaw ay isang German, ikaw ay isang Greek, ikaw ay isang Pilipino, ikaw ay isang Asian, ikaw ay isang European, ikaw ay isang African. So hindi po yun basehan niya mga kasambreros ng kumapam ng reward o ng punishment. Kasi kapag gumagawa tayo ng mabuti, sabi niya dito, ay may reward tayo, no? Yung greatness, yung karangalan, yung honor, yung kapayapaan, kayang-kayang i-grant yun mga kasambreros. Kasi si Jesus Christ, hindi lang naman siya namatay para sa isang nation or sa mga Israelites lang, no? Namatay si Jesus Christ para sa lahat na makasalanan mga kasambreros. And yun nga, no, kaya ito yung sasabi ng verse dito na equality.
patas ang Panginoon mga kasambreros and patas si Lord, no? Fair siya na Diyos. Huwag nating sabihin na kapag tayo may pinagdadaanan, hindi naman patas si Lord, hindi naman fair si Lord kasi ganito ganyan, no? Pero kung iisipin natin at saka kung babalikan natin ang history sa Bible, no? Tayo ang nagkasala pero ang Diyos pa rin ang nagbayad ng kasalanan mga kasambreros para mag-gain at saka kung pwede namang tapusin at saka ubusin ni Lord no, yung tao. Hindi na niya pinadala si Jesus Christ para tapos ng istorya ng humanity, no? Period na doon. Pero hindi, nagbigay pa siya at naglagay pa siya ng kama para ang human history ay magpatuloy pa rin through the work of salvation and redemption and reconciliation of Jesus Christ mga kasambreros, na parang siya yung naglagay ng batas, tayo nagkasala, siya pa rin ang gumawa ng paraan para tayo po ay mapatawad mga kasambreros and makig-uli sa kanya mga kasambreros. So grabe, no? Paul is illustrating a fundamental truth about how God views humanity. When we engage in good works, regardless of our backgrounds, we can expect blessings in a deeper relationship with the Creator. Ito yun mga kasambreros na nasasabi ko kanina, it doesn't matter kung anong lahi mo, anong itsura mo, anong kulay mo, anong height mo, no, anong physical feature meron tayo. As long as we do good, okay, these good works mga kasambreros, ay gagantimpalaan tayo ng Diyos. And kapag tayo naman ay gumawa ng masama, syempre may penalty or may punishment mga kasambreros. And so, napakarami pa actually na pwede tayo matutunan sa Romans chapter 2:10 mga kasambreros. And unang-una nga, no, we recognize the importance of doing good works in our lives mga kasambreros. Napakahalaga po nun kasi kahit si Pops Alden, no, as a good example po ay kapag siya ay gumagawa na mabuti, nasa agenda niya talaga, sinasali niya talaga sa listahan niya mga kasambreros yung paggawa niya ng charity works, no, paggawa na mabuti. Although, kapag yung mga details na specifications ay ayaw niyang ibalandra at ayaw niyang isa publiko mga kasambreros. So, sabi dito, it doesn't impact or it doesn't just impact our lives but also the world around us. Kapag gumawa tayo kasi na mabuti, ay hindi lamang yung buhay natin hindi lamang yung pamilya natin. Kapag gumawa tayo na mabuti ng consistent mga kasambreros, ay yung mundo, yung tao sa paligid natin ay may impact din mga kasambreros. At ang bawat act of kindness or righteousness, no, katwiran at katarungan ay nagko-contribute para sa better at mas compassionate na society mga kasambreros. So ang verse na ito ay part ng broader discussion or mas malawak na discussion ni Apostle Paul about judgment and the impartiality of God. So impartial siya mga kasambreros, hindi siya may favoritism, walang ganon mga kasambreros, kung kaya siya po ay patas. So kung ikaw ay gumawa ng mabuti, expect ang blessing. Kapag gumawa tayo ng masama, na-expect natin ang punishment or consequences mga kasambreros. So pangalawa, ang verse na ito ay nag-reinforce pa ng hindi siya partial na Diyos at saka yung kanyang pag-ibig sa lahat ng tao mga kasambreros. Each of us is worthy of His attention regardless of our traditional labels or station in life. So yung sabi ko kanina na whatever position you have, tapos kung ano yung race mo, hindi yan nagmamatter sa kanya mga kasambreros. Kulot bang buhok mo, straight bang buhok mo, matangos bang ilong natin, pango ba yung ilong natin, ganon mga kasambreros, no? Bungi ba tayo, kompleto bang ngipin natin, and so on mga kasambreros, no? Hindi po tayo, ang Diyos natin ay patas, okay? Patas po siya mga kasambreros. Thus, we should treat others with the same dignity and respect that we hope to receive ourselves. So, kung gusto nating igalang tayo, we also respect other people, we should also respect them. So, kung the same dignity at saka morality at saka honor ang gusto natin matanggap or pag-ibig, ay gawin natin sa iba mga kasambreros. Kasi nga, sinasabi parati ng Biblia na yung prinsipyo ng buhay sa mundong ito is about sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, siya mong aanihin. Kapag ikaw ay nagtanim ng sama ng loob, ikaw ay nagtanim ng hindi pagpapatawad, ikaw ay nagtatanim ng mga masakit na salita sa iyong mga anak, sa mga tao sa paligid mo, so yun din ang aanihin mo mga kasambreros. And kapag hindi ka na settle, na-evaluate dito sa mundo, meron pong second judgment or final judgment mga kasambreros, that is kapag namatay tayo. And God Himself
is a fair judge, no? Patas at saka impartial na judge mga customers at hindi nautusan at hindi siya nababayaran. So kung kaya po, mas gawin natin yung tama at saka mabuti, no? Parang kahit na hindi man tayo dito mariwardan, ay marirewardan tayo sa kabilang buhay. Ganun lamang po siya kadali mga customers at saka kasimple isipin. Although the process, the application, yung procedure ng paggawa ng mabuti, act of kindness sa mga tao, sa ating paligid ay mahirap, challenging, yes. But at the end of the day, kapag na-evaluate mo, worth it pala lahat. Kasi ginagawa mo ito out of love and faith mga kasombrero sa Panginoon. So yung first reason natin kung bakit gumagawa tayo ng mabuti, bakit tayo umiibig ay dahil sa Panginoon. So siya yung ating first reason para sa huli, madismaya man tayo, madisappoint man tayo sa tao, sa Diyos po hindi tayo madidismaya at madidisappoint. Alright, so yan lamang po in the meantime ha, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of greatness, the source of honor, the source of peace, the source of love, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga Summersen. Paalam po. I love you.